Naipost ko na ito dati pero may nag-request na gawan ko kahit counting overview ang post na ito para magkaroon ng idea ang mga TH, especially yung mga bago palang sasabak sa ganitong larangan. Unas kailangan natin maremap ang area. Tingnan kung may mga naiwan pang surface markers as reference. Makikita nyo dito ang stone map sa position ng mga depo. Mula naman dito pwede ka nang magkompas para matrace naman ang lahat ng deposito sa area. Sa isang area bago ko pinahukay syempre counter check muna. Aura, wand sensor and finally ERT. Then sa test dig about fourth may heart shape. Sa ERT lumabas ang lalim na nasa 65 ft pero may water trap at malawak at madaming sliding boulders. Dahil may bako naman ang nag-invite at para daw mapadali ibako na. At 18 feet more or less, lumabas ito sa mismong tapat ng nilocate natin. Ano ang ibig sabihin? May 3-box or load at nakadirect sa target. Indication din na may malakas na tubig na magsisilbing pahirap kung direkta itong huhukayin. Nakaladder tile ang setup nito ng pagbabaon kaya malakas ang water trap. Nasa diskarte na ito ng operator at team leader kung papaano niya ito makukuha. Nagkataon nga pala na available ang isang job para makunan ng second opinion. Marker lang pinakita ko at wala ng ibang detalye. At nakaka-amaze, alam ka agad niya na direct at malakas ang tubig. Iho ni Yoi ang Wachokusetsu o Mishimasu Mizu Watsuyoi desu. Magaling daw, circle means direct but the water is strong. Remember, proper procedure. 1. History. Story map. 3. Decode. Pwario. Locate. Aura, wand, sensor. 5. ERT for depth. 6. Tista for counter-check magas. Hanggang sa muli mga buddies.